Wala pang experience, kumbaga puro sila newbie, wala sa kanilang veterano. Siguro pwede natin gawin yung medyo malayo kung may mga kasama silang mga veterano na, so yung magiging leader nila sa liparan, susundan lang nila yon. Pero since wala sa kanilang veterano, sila mga ngapa, ang tanging alas lang nila ay yung paggugrupo nila, pero sama-sama silang mga ngapa, so wala talaga silang experience. Kaya tama na yung ganyang Yo, what's up mga kalapatids? Lalo na sa mga kalapatids nating ka-newbie na nakatutok dito sa ating programa Chocoball of TV. Isang maulang Lunes sa inyong lahat. Kanina, bago pumatak ang ulan, sinamantala natin ang pagkakataon na paliparin na ang ating mga alaga. Para naman syempre mapagpag sila at mabanat ang kanilang boto at mga pakpak at lumakas-lakas sila sa liparan. Update ko lang kayo mga kalapatids sa ginagawa nating programa sa kanila para palakasin sila sa liparan. Tuloy-tuloy pa rin yun mga kalapatids. Kaya lang pagka ganyang maulan, tumitigil din tayo at naghihinay-hinay. Siyempre ayaw rin nating mabasa at baka tayo ay malintikan. Yung pagmamarkings nila, itutuloy natin yan sa mga susunod. Dahil nga Lunes ngayon mga kalapatids, organic sila ngayon. Bawang, oregano at kalamansi, inatas na natin yan mga kalapatids. At siyempre ito, yung kanilang pagkain, nalalagyan natin ng fish oil. Time check tayo. 9:55 ng umaga, so masyado ng late, pero okay lang yan, one day one eat lang naman yung ating mga alaga. A few moments later, ito na nga, nagchichibugan na yung ating mga alaga. Kanina nga, nagdadalawang isip ako kung pakakainin ko sila ngayong umaga o hindi, dahil bala ko silang purgahin. Kaya lang, naulan, hindi ako makabili ng pampurga, kaya sa susunod na lang, siguro bukas mga kalapatids. Pero ganun pa man, sinubuan ko na sila kanina ng tag-iisang bawang, maliliit na bawang, at meron pang bawang dito na inihanda natin sa kanilang tubig na iinumin. So yun, hayaan muna natin sila dyang magkainan. 75 years later. Time check tayo mga kalapatid, 2:44 ng hapon at halos 5 oras na nga ang lumipas simula nung nagpakain tayo sa ating mga alaga. At narito na naman yung ating mahiwagang kahon sapagkat tayo na naman ay magsi-self-toss. Doon na naman sa may pinaghagisan natin nung nakaraan. Ginagawa natin ito para patuloy na i-boost yung kanilang stamina sa liparan, palakasin sila, kanilang mga pakpak para mapagpag yung ating mga alaga, at syempre para masimulan na rin yung ating pagmamarking. So unang hagis nga natin sa kanila, naging mabagal sila, 1 oras at 5 minuto. So ngayon tignan natin, at yan, sumabay pa yung grinder ng kapitbahay. So sige mga kalapatids, ilalagay ko na dito yung ating mga alaga at i-update ko kayo. Alright? A few moments later. Update tayo mga kalapatids. Nandito na naman tayo sa area na pinagtosan natin nung una. So ito yung ating first marking dito sa ating lugar malapit sa ating kulungan o sa ating loft. So weather check tayo mga kalapatids. Medyo makulimlim pa rin kagaya nung nakaraan, pero hindi na kagaya nun na umaambon. Ngayon paandap-andap yung ambon, so hindi pa rin maganda yung panahon, pero mas okay to kaysa dun sa unang pagtos natin. Ine-expect natin na mas magiging madali ito para sa ating mga alaga sapagkat ito yung pangalawang pagkakataon nila nalilipad sa 1 kilometer mark. Kahit papaano may mga palatandaan na yan at alam na rin nila yung gagawin nilang diskarte pa uwi sa ating kulungan. Nung unang toss nga natin ay 1 oras at 5 minuto bago sila nakapasok sa mismong kulungan natin, at nauna nga yung dalawang magkapatid na checkered. So ngayon titignan natin kung gaano katagal ang aabutin mga kalapatid. So ito yung ating mga alaga. Papahingahin muna natin sila mga kalapatid kahit mga 5 minuto lang para naman ma-relax sila, dahil kahit papano natagtag yan dun sa biyahe habang tayo nagmomotor. At sa mga kanyubi natin, kapag kayo ay magtutos, kahit malapit man yan, checkin nyo yung mga pakpak ng inyong mga alaga. Kung naglulugon mga kalapatids na kanyubi, huwag nyo nang ihagis. Kung may nararamdaman matamlay, huwag nyo na rin ihagis mga kalapatids, dahil kahit marunong yan, dahil hindi maganda yung kondisyon nila, hindi sila makauwi. Gusto kong i-emphasize mga kalapatids na kanyubi na kaya 1 kilometer lang ang ating hagis sa first marking sapagkat ang tatlong ito ay wala pang experience, kumbaga puro sila newbie, wala sa kanilang veterano. Siguro pwede natin gawin yung medyo malayo kung may mga kasama silang mga veterano na, so yung magiging leader nila sa liparan, susundan lang nila yon. Pero since wala sa kanilang veterano, sila mga ngapa, ang tanging alas lang nila ay yung paggugrupo nila,
pero sama-sama silang mga hangapa. So wala talaga silang experience, kaya tama na yung ganyang kalayo mga kalapatids. Sa mga susunod na tos mga kalapatids ay tuturuan na rin natin sila ng mga karakter na dapat nilang taglayin sa liparan. So more on attitude na mga kalapatids, dahil kailangan nila yon pagdating sa malayong liparan. So tuturuan natin sila maging malakas yung loob, tuturuan natin sila ng leadership at yung decision making nila. So lahat yan pagdadaanan natin mga kalapatids na ka-newbie. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na para sa susunod na kwentuhan updated ka mga kalapatids. Alright, siguro pakakawalan na natin itong ating mga alaga. Yun, saan lang natin konting tapik. Nung nakaraan nag-alangan pa silang lumabas, tignan natin ngayon kung sanay na sila. Nagkumahos. Ganun na naman mga kalapatids, ayaw pa rin. So yung isa malakas loob dyan yung kulay green. Sige, sige. Ikaw na naman, huy. Hindi kang pa sumabit sa awad ng kuryente. Ating mga alaga natin kung maiikot to. Nung nakaraan hindi ko nakuhaan kasi umaambo na yun, umuwi na ako. So tignan natin kung iikot sila mga kalapatids. Ayun, iikot. Yan sila mga kalapatids. So hindi na bagong bagay sa kanila itong paligid dito kasi lumipad na sila dito nung nakaraan. So in-expect natin na makakauwi sila ng mas mabilis. Time check tayo 3:05 nung ni-release natin yung ating mga alaga. So siguro mga kalapatids, doon ko na lang sila hihintayin sa ating kulungan. I-update ko kayo mga kalapatids. 75 years later. Time check tayo mga kalapatids, 3:30 na ng hapon at medyo na traffic ako doon sa eskwelahan dahil maraming lumalabas ng mga estudyante. Pero pagdating natin dito 8 minuto simula nung hinagis natin yung ating mga alaga. Ayan, nandyan na yung dalawang magkapatid, nagpapahinga na, naunahan pa nga tayo, kapaparking ko lang ng motor. So akit tayo mga kalapatids, check natin yung dalawang itim kung nandiyan na rin sila. Eto na nga ako sa taas mga kalapatids, check natin kung sino yung pumasok. So ito yung pumasok, yung pinakabata, at tignan natin sa taas yung ating ibang mga alaga. Ito yung dalawang ibon natin mga kalapatids, yung isang itim ay nawawala pa, baka humiwalay. At hindi ko na rin binidyohan yung kanilang paglipad dahil gusto kong maunahan ko sila sa kulungan para maurasan ko. So dumating nga ako 8 minutes simula nung ni-release natin doon. At nandito na tong tatlong ibon natin. So maaga pa sila sa 8 minutes. Siguro kanina pa sila nandito kasi hindi na sila umikot doon mga kalapatids. So nakita natin yung malaking improvement mga kalapatids nung nakaraan. 1 oras at 5 minuto bago sila makauwi. Tapos ngayon wala pang 5 minutes nandito na sila mga kalapatids. Hindi na sila talaga umikot sapagkat napakalapit lang naman kasi nung ating pinaghagisan sa kanila. Pero ang purpose nun, hindi lang yung i-force fly sila, kundi ma-expose sila dun sa mga landmarks. Lalo na dun sa mataas na building dun, na yun na magiging markings nila sa kanilang mga paglipad malapit dito sa ating kulungan. So wala pa yung isa mga kalapatids, pasaway. So ayan, nandito na sila, papapasukin na natin yan, pipituhan natin at bibigyan natin siyempre ng kaunting chicha para reward nila. Ayan na nga, pumasok na isa. Ito mailap talaga to. Uy, andito na pala to. Antay ako ng antay sa taas, andito ka na pala. Oh my God! Wow! Ito yung isang itim. So yun mga kalapatids, halos sabay-sabay lang sila. Pumasok lang dito agad. Ito yung mailap mga kalapatids. Pero okay lang yan. Mukhang ito yung may potential. Ay, pabababain natin yan. Ayun o. Kita niya. Na nagkakagulo dito pagkain. Yan, kita niya. Ayun, pumasok na. Ayun siya. So pag bigyan natin siya ng reward, okay na yung makatuka siya ng isa. Yan. Yun, nakatuka. Nakuha nila yung reward nila. So yun mga kalapatids, ang laki ng improvement nila.
Nung una, 1 oras at 5 minuto. Ngayon, halos siguro nasa 5 minuto na lang nila nilipad yon mga kalapatid. So sa susunod, tuloy-tuloy pa rin yung pagpo-force fly natin para hasain silang lumipad at lumakas yung kanilang baga, stamina at mga pakpak. And then markings pa rin dito sa paligid ng ating loft. At yung pangatlo nating i-install sa kanila, yung pagbe-build up ng karakter o mga katangian, attitude na dapat nilang taglayin pagdating sa liparan. Kailangan nila yon mga kalapatid. Sakaling isabak sila sa karera at malayong liparan, so kailangan nila yung karakter na yon. Kasi kahit magaling yan, kung mahina ang loob niyan, wala rin. So yun mga ka-newbie, abangan ninyo yan sa mga susunod nating mga pagre-release. Medyo may konting twist na, dahil nga isasama na natin sa training yung attitude and character training nila. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel at silent viewers ka lang, mag-subscribe ka na at hit mo na ang notification bell para updated ka sa susunod nating kwentuhan. At paki-like and share na rin ang video kung nagustuhan mo. At suportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. So paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!